Eksklusibo na bang nakuna ng GMA News ang pagsugod ng tropa ng gobyerno sa itinuturing na battle area sa Marawi City. Bagamat kontrolado na po ang lugar, hirap pa rin daw silang mapuntahan ang kuta ng Maute Group. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, to be exact, ito na yung ika-6 na pong araw ng bakbakan dito sa Marawi. But despite that, nananatiling napaka-intense pa rin ang firefight doon sa sentro ng bakbakan. Sa katunayan, yung tinutukoy mo nga na yan, na ating napuntahan kahapon ang Mapandi, which just approximately less than 200 meters away mula doon sa main battle area, ay talaga namang halos walang tigil ang putukan. Matindi pa rin ang putukan sa sentro ng bakbakan sa Marawi City kahit ika-58 araw na ng bakbakan. Sa Mapandi, halos wala nang tigil ang putukan kaya maingat ang bawat galaw. Mahigpit din ang bili ng militar sa media. Tuloy-tuloy din ang pagbira ng tropa sa kalaban na hindi kalayuan mula sa aming kinaroroonan. Upload! Fire! Ang nasa likod actually ng bahay na to ay river na at ang tawid naman ng ilog na yan ay enemy side na. Kaya wala na actually 200 meters ang layo natin mula doon sa main battle area. Kaya kung tutusin, halos nasa dulo na tayo ng battle area. Kaya nakaposisyon pa rin ang tropa. Patuloy ding nagbabantay ang mga sniper. Masabay din sila sa minsan, ma'am, sa ano. Pero sa ngayon, ma'am, medyo pawala-wala na silang paisa-isa na lang, ma'am. Kung tutuusin, kontrolado na raw ng gobyerno ang Mapandi, pero hirap pa rin silang makatawid sa tulay. Nasa kabilang dako lang kasi nito ang Maute ISIS Group. We are now knowing their positions right now. Napakaliit na nung lugar nila. Talaga yung positions nila, ang kaya lang nilang gawin dyan is to defend. Hindi na sila makaka-maneuver or makaka-counter-attack. Narating namin ang dulo ng Mapandi Bridge sakay ng tangke. 80 metro na lang daw ang layo namin mula sa lokasyon ng kalaban na nasa kabilang dako lang nito. Kaya hindi na rin kami nagtagal sa lugar. Kasi kapag umatras pa sila, wala na silang aatrasan eh. So talagang sabi nga ang ano nga nila is ayaw na nila na umatras. They are willing to die. So let's give their wish. At habang lumalakas nga ang depensa ng kalaban, dumarami rin ang kaso ng stray bullet. Nakuhanan pa nga sa CCTV ang bala ng caliber 50 na tumugos sa pinto ng Kapitolyo. Nagulat ang mga tao sabay takbuhan. Nasakol din ng CCTV ang stray bullet na tumama rin sa isang tanggapan ng Kapitolyo na pabalikwas ang mga natutulog sa mga oras na yon sabay takbo habang nakatalukbong pa ng kumot. Connie, yan yung rason na kahit actually nandito na tayo sa loob ng Capitol, na kung tutusin ay safe zone na ay kailangan pa rin natin magsuot talaga ng mga vest dahil napakarami na ng insidente ng stray bullet dito. At sa punto nito, Connie, kasama mismo natin ang tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi, si Colonel Joar Herrera. Sir, unang-una, we were at Mapandi yesterday. Napaka-intense ang firefight, as in literally halos wala talaga tayong narinig na lull moment, ano? Talagang sunod-sunod. So we'd like to be updated lang po. As we speak now, kumusta po ang sitwasyon ngayon doon sa Mapandi? Sa Mapandi area ay nagpapatuloy dito yung ating combat clearing operations. Napakalaki po yung naging milestone natin doon because that area was previously occupied by local terrorist group. Ginamit ito bilang stronghold nila to protect yung Mapandi Bridge and other highways, no? Kung saan doon dumadaan yung mga kalaban, doon nagkakandak ng resupply nila. Pero ngayon ay nakubkob natin, na-occupy na natin. Ang ating Philippine Marines ay talagang prinotektahan yung area na yon. So gumagamit tayo dito ng seamless integration ng ating capabilities, including the Army, including the Philippine National Police. Ito ay nagsama-sama yung ating troops upang ma-occupy yung previously stronghold ng kalaban. At ngayon ay nasa government control na. Okay. Sir, clarification, does that include yung pagtawid na mismo ng tulay? So kuha na rin yun, kontrolado na rin po yun ng gobyerno? Yes, Marisol. Ang ginagawa natin ngayon ay meron tayong initial clearing operations na ginagawa because of the presence of
of IED and other bomb na nandoon sa highway, nandoon din sa mga buildings na kailangan munang i-clear upang hindi na po makasakit sa ating mga sundalo, especially doon sa ating mga infantry troops na nasa area. Okay. Sir, we talk about intense firefight. Sorry we hate to ask you this, pero kumusta ho ang count nyo sa casualty, especially sa enemy side? Meron ho ba kayong mga na-record na itumba kahapon kasi talagang grabe ang bakbakan? Well, part dun sa kinandak nating clearing operations ay meron tayong isang body count doon, meron tayong other killed, umaabot na 6 no, dun sa area na yon. Meron din tayong mga na-recover na mga high-powered firearms kasi nakita talaga natin na ginawang stronghold ito. At the most important dito, Marisol, is yung area. Lumalaki po yung area, yung vantage positions ng armed forces. Lumiliit yung teritoryo, no? Yung kung saan controlled ng maute terrorists. At kung makikita mo talagang yung troops natin are pushing toward to the center of the gravity. So it's a matter of time makukuha natin to at ma-neutralize natin yung remaining local terrorist group. So what about in other areas? So because Mapandi is just one, pero napakadami pa ho, I believe, no, ng mga contested area na sinasabi nga. Kumusta naman ho ang update ngayon, sir? Well, nagpapatuloy yung ating combat clearing operations, especially dun sa area din, no, the adjacent area. Ito ay nakikita natin yung coordination ng bawat troops doon sa area, lalo nating in-intensify yung ating defensive posture, especially sa may Lanao Lake. At tinitignan din natin yung possible reinforcement area. So lahat ng mga gaps na to ay atin ang sinil off. At nagpapatuloy din dito yung collaboration with the communities, the local chief executives para bantayan din yung mga adjacent municipalities dahil importante na tumulong yung mga communities dito, yung ating mga local chief executives sa pag-address po ng problema dito dahil maliit na portion na lang ang ating yung main battle area at kailangan din natin protektahan yung mga iba't ibang adjacent municipalities. Okay. Sir, pasensya na, no, we hate to ask you this, but your Commander-in-Chief was here yesterday. Initially, nagbigay ho siya ng 10 to 15 days na deadline. Kahapon ho ba sa kanyang pagbisita, ito ho ba ay napag-usapan? At are you at liberty to tell us kung ano ho yung mga significant ho na information na brinip po ninyo sa Pangulo regarding po doon sa sitwasyon? Well, ang pagbisita po ni Pangulong Duterte, our Commander-in-Chief, ay isang nagpapatunay talaga na siya ay malapit sa ating mga kasundaluhan. Nakita rin natin dito yung pag-aaruga, yung pagbibigay pugay sa ating mga sundalo na lumalaban dito sa Marawi City. At masayang-masaya po kami, yung kasundaluhan at kapulisan dahil sa kanyang pagdating, lalong lumakas yung aming commitment and focus to finish the job. Wala po siyang nabanggit about the deadline. In-encourage niya lang yung ating mga sundalo na talagang pagbutihin at tapusin yung laban as soon as possible. Okay. Connie, we have to ask Colonel Herrera about this, ano, kasi ito yung unrest civilians nga na balak talagang magmarcha sa May 24 na isasabay sa SONA. Sir, mukha talagang determinado yung iba, naka-foresight sila, naka-mindset sila, na talagang magmamarcha sila. Paano ito? How are you preparing po for this? Well, andun po, we will continue to engage them sa isang mapayapang dialogue, sa mapayapang engagement dahil naniniwala kami na kailangan ipaliwanag sa kanila yung situation dito sa Marawi City. Nakita natin yung cleared area, no? Dito nga sa aming kinaroroonan ngayon ay lumilipad po yung mga stray bullet. This is already cleared area. How much more yung areas na mga gustong puntahan nila? Kanina lamang ay meron tayong nakita na 2 IED sa isang bahay, no? This is already controlled area. Kaya po nagpapatuloy kami sa aming information campaign para sa ating mga kababayan na wag munang pumanik, wag muna silang umakyat dito.
At continuous po yung engagement din sa ating mga local chief executives dahil naniniwala kami na kaligtasan ay isang napaka-importante, especially dito sa mga civilians. At kami rin po ay naniniwala rin doon sa mga reasons nila kung bakit umakyat, bakit gusto nilang makita yung Marawi City. Pero sana po intindihan natin yung mga kaligtasan ng bawat isa. Pangalawa ay suportahan yung armed forces, yung military at police sa kanyang kampanya laban sa terorismo. At pangatlo po ay dapat ay magkaroon po tayo ng sinasabing maayos na kasunduan, magtiwala sa bawat isa. Dahil po ang sundalo nyo ay nandito upang tulungan ang kababayan natin. At syempre, to liberate Marawi City as soon as possible. Alright. So, yan Connie ang ating naging update dito pa rin yan sa Marawi, and we're hoping, all of us are hoping, dahil yun na nga, hindi na rin naman biro ang sitwasyon doon sa mga evacuation center, nakikita natin. And in fairness of course to the AFP also, kaya inaalaw tayo actually na i-cover hanggat maaari yung safest area na pwede nating makuhanan para talaga ipakita sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga Maranao, na ito pa rin talaga ang sitwasyon dito sa lugar na gustong-gusto na nilang balikan. Connie. Maraming salamat, Marisol, at ingat kayo dyan. Pakiparating na lamang din sa ating mga sundalo, no, na nakikipaglaban dyan, ang ating pasasalamat sa kanilang dedikasyon, sa kanilang trabaho.